The Philippines is boosting the number of troops stationed on its islands sa tinabaga closest to Taiwan. umatikabong alitan sa pagitan ng China, Taiwan, Pilipinas at United States of America. At umaarangkada ang Pilipinas sa pagdepensa sa ating mga teritoryo at maging ang pagtulong sa teritoryo ng Taiwan na kung magkakaroon ng digmaan at lulusubin ng China ang Taiwan, malaki ang epekto ng pagpapalakas ng militar sa isang isla na nakaharap sa Taiwan. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ang Pilipinas ay magpapalakas ng militar sa mga islang nakaharap sa Taiwan. Inatasan ng kalihim ng tanggulang na si Gilberto Teodoro ang militar na dagdagan ang bilang ng tropa sa nakatalaga sa mga pinakahilagang isla malapit sa Taiwan upang palakasin ang kakayahan ng territorial na depensa ng Maynila. Inatas din ni Defense Secretary Gilberto Teodoro ang pagbuo ng mas maraming infrastruktura sa liblib ng mga isla ng Batanes na mas mababa sa 200 kilometers o 125 miles mula sa Taiwan sa kanyang pagbisita sa mga pasilidad ng kalahi doon noong Martes, Pebrero 6 ayon sa pahayag ng Philippine Navy. Simula ng 2024, mas mataas ang operational na tempo para sa AFP sa datang lakas ng Pilipinas, ani Teodoro. Ayon sa pahayag ng Philippine Navy na inilabas noong Martes, ang Bashi Channel sa pagitan ng mga islang iyon at Taiwan ay tinuturing na isang choke point para sa mga sasakyang naglalakbay sa kanlurang Pasipiko at ang kontrobersyal na South China Sea. Sinabi ng kagawaran ng depensa ng Taiwan na regular na nagpapadala ng mga barko at eroplano ang mga Chinese militar sa channel. Noong Nobyembre, naglunsad ang militar ng Pilipinas at Estados Unidos ng mga joint patrol sa karagatan sa pinakahilagang bahagi ng Pilipinas. Ang Batanes ay ang spirit ng Pilipinas pagdating sa hilagang baseline. Ika pa ni Teodoro na kasama ang AFP at Navy Chiefs sa kanyang pagbisita. Ang pagbisita ni Teodoro ay nagpapahayag ng mahalagang yugto sa pangako ng ating bansa sa teritorial na depensa at pambansang seguridad, ayon ito sa Philippine Navy. Ayon sa ulat ng Reuters noong Agosto, may negosasyon ang US military para sa pagbuo ng isang civilian port sa Batanes, isang hakbang na magpapalakas sa akses ng Amerika sa mga strategic na nakatayong isla na nakaharap sa Taiwan. Ika pa sa Raptor, noong 2023 halos dumoble ang bilang ng mga militar na basihan ng Pilipinas sa maaring pasukin ng mga puwersa ng Estados Unidos kasama ang tatlo na nakaharap sa Taiwan. Sinabi ng China na inaangkin ang demokratikong pamahalang Taiwan bilang sariling teritoryo na ang mga galaw na iyon ay nagpapainit ng tensyon sa rehiyon. Ang Batanes ay naglingkod bilang isa sa mga puok ng pagsasanay noong nakaraang taon sa mga joint military exercises na kilala bilang balikatan na kinasasangkutan ng higit sa 17,000 na Pilipino at Amerikanong tropa na ginawa ito na pinakamalaking edisyon ng taon ng pagsasanay sa militar. Mga Gawa 20 verse 24. Subalit walang halaga sa akin ang aking buhay, magawa ko lamang ang aking tungkulin at matapos ang gawaing tinanggap ko mula sa Panginoong Hesus, ang pagpapahayag ng magandang balita tungkol sa kagandaang loob ng Diyos para sa tao. Mga kaibigan, ang ating mundo ay hindi ito ang ating permanenteng tahanan at tayo lamang ay mga manlalakbay patungo sa langit na bayan. Kaya nga naman, ang pagkakataon na tayo buhay sa lupang ito ay upang matapos lamang ang ating tungkulin na ipahayag ang magandang balita tungkol sa kagandaang loob at pagmamahal ng Diyos para sa tao. Ipahayag natin ito sa ating kapwa mula ngayon, kaibigan. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat, kaibigan, sa iyong panonood. Tayong manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, pinupuri po namin ang iyong pong banal na pangalan dahil po sa inyong pag-ibig sa bawat isa. Tulungan po kami, Panginoon, na makita ang tangi po naming trabaho at tungkulin bilang mga anak po ninyo na ipahayag ang magandang balita ng kaligtasan. Ang magandang balita, Panginoon, na ipahayag din ang lubos na pagmamahal po ninyo sa inyong mga anak. Tulungan kami, Panginoon,
na maipadama ito sa aming kapwa mula ngayon at magpakailanpaman. At nawa po'y maramdaman po namin parati ang iyo pong kagandahang loob na amin po itong tatanggapin mula ngayon at magpakailanpaman. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala. Pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.